Alright, good morning, good morning. Dito tayo ngayon at buhay pa rin. Apparently, kahit na anong tirada nila sa putang ina, putang ina, putang ina, ay nandito pa rin tayo sa aking sariling channel, Chief D. Super Daddy. Okay, at napanood naman natin kagabi. Hindi ko alam kung ang tawag ba doon ay ranting or meltdown or rally or treason or inciting to treason? Hindi naman. Magulo lang eh, malabo eh, di ba? Hindi natin, alam mo naman si Duterte. Yan yung tinatawag nating Duterteritics or Duterte rhetorics. Yun, dahil si Digong, kilala naman natin magsalita yan, hindi naman natin alam. The only thing consistent with him is his inconsistency. Sabi nga ni Thea, di ba? Alam naman natin yan eh, ganyan ang si start ni Digong eh. So should we be aware sa mga sinabi niya na putang ina, putang ina, putang ina? At si Baste, sino ba si Baste? Mayor ng Davao City, laban sa Pangulo ng Pilipinas. Isipin mo na lang yan ha. Sino ba yun? Okay. Pulong Duterte. Oh, ayan ha. At si Digong mismo, kinalaban ang presidente at sinasabi nga niya, narko, ganyan-ganyan, kung ano pa, ha? Alamin natin kung alin ang totoo bago tayo maghusga. Pero sa akin, okay, pinagtanggol natin yan si Pangulong Duterte nung araw, ha? At alam natin na marami siyang pinagdadaanan, kaya bilang Pangulo, sinuportahan natin yan. But this time, I tend to parang I tend to break away from President Duterte himself dahil sa mga sinabi niya. Hindi ko inaasahan na yung dati niyang mga rhetorics, dadagdagan niya to the point na talagang binarawal niya ang Pangulo ng Pilipinas. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kung siya nga, hindi siya nagpaligoy-ligoy at feeling niya, presidente pa rin siya. Yun ang pakiramdam niya. Bakit ko nasabing pakiramdam niya, presidente pa rin siya? He's calling on the military and the PNP. Sino ka ba para itawag mo yan? Okay, sabihin natin ordinary citizen, ganito. At ipapa-aresto. Sino ba siya para ipa-aresto? Tingnan natin maigi yung kanyang pronouncements. Pag-aralan natin. Ano bang meron? At sa parang hindi ko napansin na nagsalita si Sara o hindi ko na naisara ko na. Parang nagtalokbong ang feeling ko napakahaba okay? At si Senator Amy Marcos, nasan ka? Parang hindi ko rin nakita kasi everything was overshadowed by the former president himself. At yun na nga kung ano-anong mga sinasabi at saka nabasa ko rin yung tungkol kay Baste na sinasabi niya bumalik ka na, mag-resign ka na. It makes me wonder, di ba, kung anong gusto ng mga yan. And I called them, basahin niyo yung mga sinulat ko kanina dyan sa Twitter ko. They are the weakest links. Okay? Bakit ko nasabi yan? Sa mga nangyayari ngayon, sipin mo maigi. Okay? Tambi. Sino ba ang tinitira ni Tambi? At sino ba ang kalaban? Okay? At ano bang ginagawa? People's Initiative. So what? People's Initiative. That's what they want to do. That's their job. Nagbigay ng pera. Sino bang hindi nagbibigay ng pera? At napatunayan na ba? Di ba? Maraming kumakalat. Maraming nagsasabi. Paano kung sila rin yung nagbibigay ng pera? Di ba ako, pwede ko sabihin yan, hey, ito bigay ito ni Duterte, ito bigay ito ni Tambi, ito bigay ni ganito. Ay, kailangan imbestigahan. Bukas malalaman natin kung anong nangyayari talaga. We'll see. We have to see. We don't know. Yung background ko, retirement ceremony ko yan. Kaya steady lang kayo. Huwag kayong ano. Kamukha ko, bahala na. That was fucking 15 years ago. Anyway, tubig muna tayo. At dito nag-space nga agad kami dahil kanina, kung matatandaan nyo, nung Friday, sinabi ko na Duterte versus Duterte because I find it highly critical or paradoxical wherein the Vice President of the Philippines supporting the President of the Philippines, Vice President Sara Duterte, susuporta dyan sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas. Okay? Pagkatapos sinabayan ng galing sa Davao na tinawag na prayer rally.
Could it be possible that they could have done it on a different time slot, a different day? Pero ginawa pa rin nila, napilit pa rin nila. And I knew from the very start, nung nagsalita si Vice President Sara, na sabi niya, hindi na raw tatakbo si Baste. Ayan mismong salita niya hindi ko binimbento yan. Di ba? Kaya parang balak niya. Hindi niya alam mo naman I don't know. Parang ang pulso ng bayan na sinasabi gusto niya nang mag-resign. Okay, to me, that's why I had that space to question the motives. Bakit siya magre-resign and tatakbo sa election? Kung ang election sa sinasabi niya 2028, she contradicted herself na wala siyang balak tumakbo sa 2028 as pagkapangulo, trabaho muna. So I find it really controversial na sabi niya tatakbo siya. So ewan ko kung anong masasabi niyo, magalit na kayo sa akin, sinusuportahan ko siya, sinuportahan ko dati si Presidente, but when it comes to this kind of things happening, mawawalan ako ng tiwala sa tatlo, dun sa tatay at sa dalawang kapatid niya. At sabi nga niya, to temper it down, sinabi niya, hindi siya tatakbo. The next day or a day or 2 days afterwards, maliwanag at pinakita niya, yung sa DepEd, tuloy yung BER, tapos nandun pa si President Marcos to support her, di ba? And afterwards, itong ano na to, pumunta siya. But little did we know, di ko alam if you call it backstabbing or bastetabbing or pulong-tabbing or Duterte rhetorics. Okay, yan ang natin, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Baka sa Martes lang, malaman na natin kung anong meron dahil sa Senate hearing. At saka nagkaganyanan na hinihintay ko, nagtitingin ako rito sa YouTube kung anong merong mga sa karambola o kung saan man, kung merong bagong pronouncement. Pero napakaaga pa kasi. Kaya hindi ko malalaman. Ito, hinahanap ko kung sino man at meron man, wala pa. Asa na ba? Okay, tinitingnan kong maigi kung meron ng pronouncement ang Pangulo sa sinabi ng dating Pangulo. At si VP Sara, kung meron naman siyang reaction sa sinabi ng kanyang dalawang kapatid at ang kanyang ama, kung ano man ang mga sinabi pa nila na hindi ko nababanggitin pa dahil baka mamaya sabihin naman masyado na akong epilation at maging compilation na yan, delikadokads, di ba? Alamin natin, tingnan natin. Wala nang makita. Mukhang na-sensor ba? Ayan ang sinasabi nila. Oh, meron dito Taylor Swift, Indiana Jones. Iba yan. President Marcos. But just the same, ang sinasabi ko dyan, the rhetoric seems by the former president, hindi sa akin na unsatisfactory at saka controversial, uncalled for, okay? Bilang former president ka, anong si any reason na gano'n ang style ng ginawa mo? You could have gotten away with a lot of things because the public gave you a lot of latitude, a lot of leeways, or sa mga pinagagagawa mo being the president. But right now you're not the president. If you don't know that or if you don't remember that, di ba? Kailangan kumbaga sa intindihin nating maigi kung saan anong gagaling. Now, ito tayo. Magagalit na kayo. Kung magagalit na kayo, huwag kayong magtatanong ng tungkol sa confidential funds dahil nagagalit ang ama. At may karapatang magalit ang ama. Why not? Di ba? Anak mo yan na tinatanggalan ng pondo. Okay? At kung ano-ano pa, normal yan. Pero kayo magtatanong, delikado yan. Nagkakaroon ng gulo-gulo dyan. Alright, eto pa. Huwag kayong magtatanong ng tungkol sa 51 billion. Lalong nag-iinit. Di ba? Sabi nga ng iba. Ako, sa akin, pondo yan. Ibinigay ng Congress. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Kumbaga sa palakasan. Kung sino magandang magpakita ng mga projects. Kung sino magaling magsalita. Kung sino magkaroon ng presentation. Or kung sino yung malakas sa inampalan. Di ba? Nung panahon ni Duterte, that's the way it is. Kung sino yung mga nakapwesto, napapaboran ng Speaker of the House. And today, kung sino ba yung Speaker of the House, ganun din, napapaboran. Nung panahon ni Jose de Venecia, nung panahon ni Aquino, sino ba yan? Yung Speaker of the House niya.
Sa Quezon City Mayor, Belmonte. Di ba? Ganyan talaga eh. Kaya nga kita mo, pagdating sa Congress, nagpapagalingan sila, nagpupumilitan silang maging Speaker of the House. Imagine, Pantaleon Alvarez, di ba? O, sinong bumangga? Si Vice President, at the time, Mayor Sara Duterte. Hindi niyo nakita yung mga Hindi natin alam kung inutos ba ni Duterte yan o hindi. I don't know. Tinanggal sino pa ba nagkatanggalan niya? No, yung nagkaroon ng time sharing dahil si ayan, Peter Cayetano nagbigay ng 30 million during the presidente campaign election, ganyan. Malaking bagay yun. Nagbigay nga ng 30 million di ba? Anyway, ang sinasabi nila, tae sa politika. Sino ba talaga ang tae sa politika? Tingnan natin maigi. Okay? 6 years kayo sa pwesto, former President Duterte. Okay? Ano ba ang diferensya ng within 18 months na sinasabi natin na corrupt bigla ang Congress? Sino-sino ba ang mga congressman nung panahon mo? Sila-sila rin naman. Siguro 75% difference lang. Yung iba from congressman na nahimik muna, tapos yung anak ang nilagay, or pamangkin, or huso, whatever, di ba? Pero after that, babalik din yung mga yan. So, tingnan natin kung sino yung mga congressman nung panahon mo at nung 19th Congress. Sila-sila rin. So, it's parang highly improbable or even impossible na nagbagong bigla yan nang dahil iba na ang Speaker of the House. It's the same procedures, the same political willing and dealing. Okay? Hindi natin sabihin Again, sabihin nyo, sino ba itong si Chief D? Napakagaling na ba nito at alam niya na ba lahat ang nangyayari? Okay? So, this is me, this is my opinion, and you are welcome to criticize, the comment section of my YouTube later on. I-convert ko ito sa YouTube. Pwede nyo kong tirahin, pwede nyo kong murahin, pwede nyo kontrahin ang mga sasabihin ko. You have the right to do so. But that is, or this is my opinion. This is the way I look at things. And if you don't like it, fine. What can I do? Basta ang sa akin, ito, babasahin ko Sino ba ang mukhang bangag? Sino ang destabilizer talaga ngayon? Sino ang gustong bumalik? Okay, isa pa. Babasahin ko pa yung isa ko pang sinabi para malino na. Nandito na rin lang ako Para might as well make the most of what I'm saying. Alright, ito. The three weakest links. Two brothers and a father. Wrong target, acted like clowns, sounds like palaka. Okay? And not a great morning, Pilipinas. Sino na ang weak ngayon? Si Tambi ang kalaban. Si BBM ang binabanatan. Sino lumabas na weak? Nagtawag pa ng military. Dinamay pa ang mga PNP. Bakit? Presidente ka ba? Tapos na yun. Hindi mo na sila pwedeng tawagin na Sino yung mga retired na yan? Yung PMA yan? Tingnan natin. Okay. Well, sama nyo na si Kibs. Okay? Bahala kayo dyan. Mali nga yung sinulat ko rin. Baka layo dyan Bahala kayo dyan. Alright. Ano pa sinabi ko? Para habang I'm here on my itong maganda nung isang sinabi Good night, yung mga anti-rabids. Kung di nyo gusto mga post ko about PBBM, kindly unfollow me. Ayoko ng toxic sa wall ko para mag-rant. Wala akong pake. Kung ayaw nyo kay Apo PBBM, respect my wall. And I respect yours. Huwag bastos. Galing yan kay Wonder Bing. Tapos yung isa naman, the prayer is to divide. Ang sabi ng isa. Okay? Ito namang isa. Rodrigo Duterte's flip-flop from no pulburon video to Narcolis name drop could give even the best script writers a run for their money. Sabi ng isang ardent supporter ni PBBM at saka ano yan, okay. Alright, ito nung isa. Ito galing sa akin mismo. Missiles fired. Duterte calls for uprising. PDP laban on the move. Narcolis daw. Sinong sulsulito? Duterte disconnect. Who really wants to remain in power? Na kinriticize nga yan. Ang sabi niya na nasa power pa ba? Tama naman. Pero just the same, parang ayaw yata talagang bumitaw. Dahil tapos na yung eleksyon, nagsasabi na naman ng kung ano. Alright. Bakit nagtalukbong si BP Sara sa Davao Rally? Yan ang question. At ano pa, bakit hindi yata natuloy ang speech ni Senator Amy? Siyempre, baka hindi ko lang nakita sa tapos nag-space na kami. At sa inahano ko yan ang sa aking pananaw. Ito yung isa, I lost my interest in politics after PBBM was elected. Okay na ako sa kanya kaysa dun sa Pink Lawan.
The rift between Marcos Romualdez and the Dutertes are their own. Okay. Pinagagalit ko is nagiging way ng kalaban ang away nila to restore their power na manawala sa kanila during Duterte era. I think this is my, si Benny, ano yan, ang sinasabi niya yung mga NPA, CPP, NPA, NDF, nakakapasok ulit. Coming from someone, I always enjoy FPRRD's speeches full of rhetoric. Gotta love the guys for that. Ganyan lang talaga, sabi ko nga, ganyan ang style ni Duterte, rhetoric. Hindi natin alam kung ano talagang ano niya. Pero lumalabas, para tawagin mo ang military at sa PNP, what do you call that? Hindi naman treason ba yan, uprising ba yan, o rhetorics ba yan? That's up for you to decide. Okay. Etong isa, si Kuyang. The trolls and the defenders will have their hands full. Good for them. Marami silang work. I'm sure may tatama na naman sa Lotto next week. They need funds for the troll farm. Who crossed the Rubicon in this instance? Ang alam ko lang sa Rubicon, yung pinupuntahan kong hotel dyan sa Metro Manila, sa may bandang Ermita. Pagka wala kaming peso sa Palm Plaza or sa Executive Suites, dyan ako sa may bandang likuran, sa Rubicon. Medyo tipid. I think it's 1,500 pesos or 2,000 pesos per day. Ang barko, nasa Manila Bay. So, doon kami sa safe. Ayoko masyado sa 5,000 pesos eh. Mag-iinuman lang, magpupuso yan lang yung mga tropa eh. Okay, may tumira dito. Okay, si Jared Zane Zinos. Lagi itong tumitiraga. Alright. PBBM and Tambalos lost Romualdez in their objective for leadership continuity from Marcos to Romualdez and back again to Sandro Marcos have tried to destroy the Dutertes who have helped them regain their family name reputation. And as BP Sara is an obstacle, they want to destroy her. I don't know about that, ha? Natin na suporta ni PBBM kay BP Sara. So, I don't know. Okay? At saka yung tumitira na, na ibabalik daw si, Sandro Marcos. What the hell, man? Sandro Marcos, wala pa nga yan eh. Hindi pa hinog yan. Matagal pa yan. Okay? Ito namang isa. Feel talaga takot ni Digong na madala sa Hague. All of his rhetorics is to protect himself from being arrested, which will come soon. I don't know. Hindi natin na yan. Galing yan kay Charlotte Daniels. Okay? Ito namang isa. Si Cardo 22. Ha? PI ang issue, kaya puro PI pa rin ang laman ng bunganga. Kumita na yan dati. Kita-kita naman natin. Hindi na sa akin ang galing yan. Ha? That's around the internet. Tapos, hi buhay. Ayon kay Angelic MC. Okay? Sino pa ba? Sino pa mga ito yan. Sabi nga ni Edward, how can Digong remain in power if he is not in power? Ayan, ang batikos niya sa sinabi ko kanina. Okay, who wants to remain in power? Ito namang isang to, akala naman ng mga DDS Davao Boys ang 1986 event ay limited lang sa internal or local actors. You had to ask yourself why FPM calls for the snap election when there should be an election in 1987. Right, yan ang sinabi niya. Anyway, dito sa ating dito tayo sa messages para tayong nag-i-space, from Visayang Ilocano. Nag-heart lang kung ano man yung pinost ko. Di ka na sa dami ng From Bulavug. Nag-aaroon sila ng Unity Space. Right now, sandali lang ako, Buno, kasi nag-break lang ako dahil nagluluto si Mrs. Bira magluto yan, kaya nakalusot ako. But other than that, she doesn't like me doing space. I'm actually just doing a Zoom dito. But thank you for the invite at nakikita ko nga, as much as I would like to join, hindi pa pwede dahil pero susubukan ko rin right after this. May question dito. Sino raw si Marcial Bonifacio? Nakikita ko nga yan eh. Sino ba talaga si Marcial Bonifacio? Alamin natin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po at magandang umaga o magandang gabi kung gabi nyo nababasahin to. Hindi ko alam eh. Basta para sa akin, ito ay aking haka-haka, aking kuro-kuro at aking opinion. Okay? Yung ibang bagay ay factual, yung narinig natin, but para sa disclaimer, suportado ko si former President Duterte, pero sa mga sinasabi niya parang I think I have to distance myself pagka ganyan ang mga pronouncement niya. But alamin natin, we'll see. Baka mamaya hindi lang na inom yung gamot niya, kung ano man yun.
Dahil sabi nga nung ano nung ako rin ano tawag nila ay tantrums dahil tinira ko yung mga tumatawag ng gagong Pilipinas. Ha? Kaya at yung isa nagmura sa akin kaya minuraw din. So in a way, that's the culture of murahan nung panahon niya at tigil na. Okay? Kaya hindi na ako masyado nagmura. Pero kung ganitong ibabalik natin ang culture of murahan, handa akong makapagbardagulan kung sino man kayo dyan. Alright. Thank you. Maraming salamat.